Hello! Good evening po sa ating lahat. Narito na naman si Len para sa ating ika-74th day na ating sharing and devotion video at kakatapos lang po nating makinig ng ating Thursday devotion na Alive in Christ na may pamagat na panalong pananaw. Ayan. So, ang story po na yun tungkol kay David na kung saan ay nilabanan niya ang higanteng si Goliath na kung saan marami naman tayong mga nag-rema points dyan, and the good thing is nakakatawa because angkop din siya and matatalakay din yung tungkol sa ating sinulat na devotion ngayon, 'di ba? So nakikita natin yung connection ng Word of God na ating napakinggan sa ating naisulat sa ating devotion notebook. So bago po ang lahat, wag po natin kakalimutan na manalangin sa ating Panginoon. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat muli, maraming salamat po, Panginoon, sa katagumpayan namin sa buong araw na ito, Panginoon, na kami victorious, Panginoon, na nagawa ang aming mga dapat gawin, Panginoon. Mataglay ang kalakasan, ang buhay at hininga, Panginoon, na ipinagkakaloob niyo sa aming Panginoon. At nawa, Panginoon, ay lagi namin gamitin ang aming bawat hininga, bawat araw at buhay namin, Panginoon, para mapapurihan at madakila ka, Panginoon, at matulungan din ang aming kapwa, Panginoon, upang makilala pa kayo ng lubusan, Panginoon, at tanggapin ang inyong anak na si Jesus sa kanilang buhay bilang Diyos at tagapagligtas, dahil walang ibang makapagliligtas at magiging daan para magkaroon tayo ng magandang relasyon sa inyo, Panginoon, at matibay na relasyon, kundi sa pamamagitan ng tinapos na gawa ng inyong anak na si Jesus, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa karunungan na ipinagkakalob niyo, Panginoon, at sa mga blessings, Panginoon, na kagaya sa aming Thursday devotion ngayon ng Alive in Christ, Panginoon, na kailangan ay laging panalo ang aming pananaw, kagaya ng kay Haring David, Panginoon. At kaya siya ay naging victorious, Panginoon, dahil nagtiwala. Kinapitan niya ang inyong mga promises, Panginoon. Kinapitan niya ang kanyang confidence sa inyo, Panginoon. At alam namin na kagaya ng pagtatagumpay ni David, Panginoon, anumang aming dalangin, Panginoon, we declare, Lord God, that we receive it in Jesus' name, Panginoon, and we will really receive it, Panginoon. Kumbaga, ina-advance na namin ang pag-iisip, ina-advance na namin ang pag-claim, Panginoon, na ito'y aming matatanggap na, Panginoon. Salamat po sa paglukob lagi na inyong banal na Espiritu, Panginoon, at ang inyong salita, Panginoon, ang siyang mamutawi sa aking bibig, Panginoon, upang maging instrumento lamang upang maitaas ang inyong pangalan, Panginoon, at ang inyong lingkod ay manatili sa pinakamababa, Panginoon, upang ang inyong glory ang mag-shine sa gagawin naming pag-aaral at pagbubulay-bulay ng inyong salita. At gayon din ang mga makakapakinig dito, Panginoon, salamat sa buhay ng bawat isa, Panginoon, at nawa, Panginoon, ay may natututunan sila at maaari nila itong maisabuhay, Panginoon, na i-apply sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Muli, binabalik po namin ang lahat na papuri at pasasalamat sa tanging pangalan ng inyong bugtong na anak na si Jesus. Amen. So ito po yung nakasulat sa Lucas 18:39. Sinaway siya ng mga taong nasa unahan. Yung lalaking bulag nga, ngunit lalo pa niyang nilakasan ang pagsigaw, "Anak ni David, mahabag po kayo sa akin." Message, ang mga tao daw ay sinaway ang lalaking bulag dahil sa pagsigaw nito. Pero mas lalo pa daw nitong nilakasan ang pagsigaw para marinig at mapansin siya ni Jesus. Application, ikaw ba ay taong mapilit o makulit? Parang kagaya ng lalaking bulag na ito, na kahit sinaway na ng mga tao ay hindi pa rin tumigil hanggang hindi napapansin ni Jesus. Kaya nga, kung may hinihiling at ipinagdarasal tayo sa Diyos, ay kulitin natin siya. At isipin agad nating natanggap na natin. Umaksyon na natanggap na natin at maniwala at magtiwala na natanggap na natin ito. Dahil makapangyarihan ang ating isip, lalo na kung matibay ang relasyon mo sa Diyos. Siguradong mapapansin ka kaagad at ibibigay na agad ang hiling mo dahil nauna ka nang nagpasalamat sa Kanya. At huwag kang papayag kung may mga humahadlang o kumukontra sa iyo, dahil ang Diyos ang kakampi mo. Huwag kang magpapapigil gaya ng ginawa ng lalaking bulag na ito na idineklara na si Jesus ang Mesiyas, ang anak ni David, at magpapagaling sa kanya. So, purihin ang pagkabasa
ng salita ng Diyos. So, yun, kung mababasa nyo rin yung sa tungkol kay David na nilabanan niya si Goliath, 'di ba? Na kung saan sasabihin sa kanya ng mga tao na ano ba 'yan? Bata-bata mo pa, hindi ka pa naman sanay, hindi ka bihasa para sa pakikipaglaban sa higante na 'yan. Ang liit-liit mo, tapos ang gagamitin mo pa na sandata ay tirador lamang at 5 makikinis na bato, 'di ba? Pero kung makikita natin ang significance doon, sabi ko nga, I believe na ang batong ginamit ni David para tamaan si Goliath, dahil imagine niyo isang tira lang niya kay Goliath ay tinamaan agad ito sa noo at bumagsak ito ng paharap, 'di ba? So, pero ang pinaka nakapatay kay Goliath ay ginamit ni David ang what we call this, ang kanyang sword. Ayan, ang kanyang sword, ang sword ni Goliath, para putulin ang ulo ni Goliath bilang representative na natalo niya ito at hindi na ito muling mabubuhay pa. And kagaya yan, in advance na sinabi ni David, kasi di ba nilalait-lait siya ni Goliath na ito ba ang lalaban sa akin? Abe, ano ba to? Ginagawa ba ako nito na parang bata or parang aso na akala niya kayang-kaya niya kung matalo? Ang liit-liit niya kumpara sa akin. Kumbaga, si Goliath, kung iisipin, sabihin na nating isa siyang malaking tao, tapos si David ay parang kumbaga langgam lang sa liit. O, 'di ba? Parang ganun lang, kumbaga langgam lang sa liit, tapos lalabanan siya na ang gagamitin ay hindi mga espada, hindi mga kalasag, hindi mga talagang mga bakal o mga ginto or mga tanso na mga mabibigat na mga sandata, 'di ba? Pero ang ginamit ni David ay kung saan siya sanay, kung saan yung talagang nahasa siya sa pagiging pastol, yun yung ginagamit niya para ipagtanggol ang kanyang mga tupa. And higit sa lahat, in advance na niya sinabi na ang lahat ng mga bangkay ninyo ay magkakalat. Kumbaga, dineclare niya na, 'di ba? Dahil matatalo ko kayo, matatalo namin kayong mga Filisteo. Dahil kasama namin ang Diyos, at ang Diyos ang nagsisilbing pananggalang namin. At siya ang sabi nga, the battle belongs to God. The battle belongs to the Lord. Kaya, ang Diyos ang pinakaunang magtatanggol sa lahat ng may pananampalataya at matibay na pananalig at tumatawag sa kanyang pangalan upang ipagtanggol sila. Kaya, di ba, idineklara ni David na magtatagumpay sila dahil kasama nila ang Diyos. Samantalang sila Goliath ay ibang Diyos ang kanilang sinampalatayanan. Hindi sila nanampalataya sa Diyos ni David, na kung saan yun ang pinakamakapangyarihang Diyos sa lahat at Diyos natin noon, ngayon at magpakailanman, na siyang nag-iingat at nagpapatagumpay sa atin. Kaya nga, di ba, sa sinabi ko dito, kung tayo may mga panalangin sa ating Panginoon Diyos, ano ba, dalangin natin na magkaroon ng maraming pera, umasenso sa buhay, makapasa sa mga exam, or basta magkaroon ng masayang buhay, mapayapang buhay, di ba? Ano man ang ating pinagdarasal, or kagaya sa prayer ng buong church ngayon na kailangan ipag-pray dahil merong premature baby na ipinanganak ng ating kapatid at nasa incubator, and kailangan din na recover ang ina na magiging ready dapat para sa breastfeeding sa kanyang anak. And we pray that the Lord give it to them, si Baby Judah ang pangalan niya. And kung paano pinagtagumpay ng ating Panginoong Diyos si David sa laban niya kay Goliath, na kung iisipin mo ay imposible. Pero sa kinakarap na ito ng pamilyang iyan, na kailangang ipag-pray ang baby at ang mother of the baby, ay alam natin na magiging matagumpay, and we declare and we claim for the healing and fast recovery para sa magnanay nito. And we know na kaya ipinanganak ang batang iyon dito sa mundong ito ay with a great purpose, at magiging testimony siya kung paano kumilos ang Diyos, at the goodness of God can be shown to that baby. So, prayer to the baby and to the mother of the baby that they can both fully recovered and mapagtatagumpayan nila ang anumang kinakaharap nila ngayon about sa premature na panganganak
And we pray and we declare the victory sa buhay nila, na sila ay magiging living testimony of how God moves in the mysterious way. So, kagaya dito, tayo po sa lahat ng ating mahiniling at pinagpe-pray, i-advance nyo na, mag-advance tayo, mag-isip na, Lord, itong pinapanalangin ko po ito sa iyo, Panginoon, ay uma-action na ako, na natanggap ko na, Panginoon, at sinasabi na rin ang aking bibig at dinedeclare, Panginoon, na natanggap ko na ang aking pinagpe-pray na ito. Diba? We claim it and we declare na ang Diyos ang nagpapatagumpay at nagbibigay sa atin ng lahat ng ito. And maging heart din sana ng bawat isa sa atin na ipahayag at pasalamatan natin ang ating mga spiritual parents, spiritual mother, spiritual father, at mga mentor na nagtuturo sa atin upang tayo ay mahasa or matrain para magpahayag ng salita ng ating Panginoong Diyos. And syempre, lalong higit sa lahat, all the glory belongs to God alone, dahil siya ang nagbibigay sa atin ng karunungan, nang sa gayon ay maayos natin at powerfully na ma-deliver ang kanyang salita sa bawat taong makakapakinig dito. At ipanalangin din natin ng mga tao na makakapakinig, na nawa ay magkaroon sila ng espasyo sa kanilang puso at isip upang tanggapin ang ating Panginoong Yesus bilang Diyos at tagapagligtas, at hayaan itong maghari sa kanila, nang sa gayon ay maging matagumpay ang anumang mga binabalak, plano, or mga gagawin nila sa buhay. Ayan. So, lagi lang nating i-declare and i-claim natin na naganap na, nangyari na, at nagtagumpay na tayo, kagaya ng pagtatagumpay ng ating Panginoong Yesus sa pagtubos ng kasalanan ng sangkatauhan sa krus. So, kung ano ang victory ng ating Panginoong Yesus, ay victory din natin, dahil siya ang representative nating lahat. Kumbaga, pag lumalaban sa Miss Universe or any contest ang ating bansa at ang buong mundo, ay merong representative, at kapag nanalo ito, magbubunyi at victory din ang buong bansa na inire-representa nito. Kaya dahil nagtagumpay ang ating Panginoong Yesus sa pagtubos sa kasalanan natin, we should all shout the victory that we have in Christ Jesus. And i-declare natin ito sa lahat ng ating kapwa at ipagsigawan sa kanila na we are saved because Jesus won the victory. We are more than conqueror, we are overcomer in Christ. So, nawa po ay may natutunan kayo sa ating devotion ngayon, and kailangan ko na rin po magpahinga dahil bukas ay may pasok pa ang aking alaga. So, let us all end up into prayer. Ama namin Diyos, makapangyarihan sa lahat, muli salamat po, Panginoon, sa panibagong karunungan, Panginoon, na aming natutunan dito, Panginoon, kung saan we have the confidence, Panginoon, and assurance, Panginoon, na anumang aming deepest prayer, Panginoon, anumang aming mga hinihiling sa inyo, Panginoon, kung kayo'y aming pipilitin, Panginoon, kung idedeklara agad namin, Panginoon, na natanggap na namin ito at nagtagumpay na kami, Panginoon, ay tunay nga na mangyayari ito sa buhay namin, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, sa katagumpayan dahil sa ginawa ng inyong anak na si Jesus, Panginoon. Kaya ang aming mga labi, Panginoon, ay idedeklara sa lahat, Panginoon, ang napakagandang bagay na ginawa ng inyong anak na si Jesus, Panginoon, na hindi ito pwedeng itago lamang, Panginoon, bagkus ay ipahayag sa lahat, Panginoon, nang sa gayon ay lumakas din ang kanilang loob, Panginoon, that we have the confidence, Panginoon, na kung nagtagumpay ang inyong anak na si Jesus sa krus, Panginoon, anumang mga gagulayan, Panginoon, na mga problema, Panginoon, na aming kakarapin, Panginoon, ay mapagtatagumpayan namin, kagaya na ni David, Panginoon, na kung saan tinawag ang inyong anak na si Jesus, Panginoon, ng lalaking bulag, Panginoon, na anak ni David, Panginoon, na kung saan, Panginoon, dahil overcomer si David, Panginoon, bilang hari, bilang inyong lingkod, Panginoon, at bilang malapit sa inyo, Panginoon, ay nais din namin, Panginoon, na maging malapit din ang relasyon namin sa inyo, Panginoon, na kagaya ng kay David, Panginoon. Nang sa gayon, Panginoon, ay mapagtagumpayan namin ang anumang mga kinakarap namin sa buhay, Panginoon. Either it's physically, financially, health, Panginoon, protection, at financially, Panginoon, at pakikisalamuha sa aming kapwa, Panginoon. Lahat ng ito ay mapagtatagumpayan namin dahil kasama namin kayo, Panginoon, at kayo ang lalaban para sa amin, Panginoon.
Salamat po, Panginoon, at alam po namin na pagkakalooban niyo pa kami na mahabang buhay, Panginoon, nang sa gayon ay maipamana namin, hindi lamang sa aming mga anak, hanggang sa aming kaapu-apuhan at ilang generation pa, Panginoon, ang tungkol sa aming pananampalataya, pananalig, tiwala, Panginoon, na kayo ay may mabuting plano sa aming Panginoon, at ang aming pananampalataya ay amin ding maibabahagi sa iba. Muli, binabalik po namin lahat ng papuri at pasasalamat sa tanging pangalan ng bugtong na anak na si Jesus. Amen. Good night pa sa ating lahat and God bless. Bye!